Miguel, agad kong sinalubong sa labas ang binata. Hi baby, mabilis niya naman akong hinalikan sa lobby at niyakap ng sobrang higpit, na-miss kita agad. Tipid akong ngumiti at tinitigan siya, andito ang mommy mo. Bahagya siyang nagulat sa sinabi ko at hindi napakibo, pero ilang sandali rin ay napalitan yun ng ngiti. Ipapakilala kita kay mama, Miguel, pinigilan ko ang kamay niyang nakahawak sa akin. Bakit? Umiling ako at napahugot ng malalim na hininga, wala. Pagpasok namin sa loob, ay siyang pagbaba ng seniora sa hagdanan, lumarawan ang galak sa hitsura nito pero nang makita nitong hawak ni Miguel ang kamay ko, agad umarko ang kilay nito at tila hindi nagustuhan ang nakita. Hi mama, I'm glad to see you here. Lumapit siya sa ina at hinalikan ito sa pisngi ng tuluyang nakababa, pagkatapos ay bumalik agad sa akin at pinakilala sa matanda, Mama, si Leonora, ang babaeng pakakasalan ko at ihaharap sa simbahan balang araw. What? Hindi makapaniwalang bulalas ng matanda. Tumalim ang tingin nito sa akin, are you out of your mind Miguel? God, napasapo ito sa noo. Napatingin ako sa kanya, he looked at me and pressed my hand. Pinapahiwatig niyang wag akong mag-alala, tumango ako bilang sagot. I love her mama, pinal na sagot niya, ikakasal na kayo ni Francine, huwag na huwag kang magtatangkang itigil yun Miguel or else hindi kita ituturing na anak. Humigpit ang pagkakahawak niya sa akin at ramdam ko ang galit na nagsimulang umusbong sa kanya. Nice to see you mama, mabigat na bigkas niya at hinayla ako papalabas ng bahay na yun. Mabilis niya akong pinasakay sa kanyang kotse at pinaarangkada ito papalayo, nagdadalawang isip ako kung magsasalita ba ako o hindi ngayon, pinili kong manahimik at hinayaan siya sa pagmamaneho sa daan. Pinapangako ko Leonora, hindi kita iiwan, ikaw lang ang babaeng pakakasalan ko at hindi ito mababago ni mama, ginagap niya ang kamay ko at hinalikan yon. Hindi ko mapigil ang mapaluha, sana nga, tutuparin niya. Baka matulad ako sa kaibigan ko na iniwan lang na parang baliwala. Ipinarada niya sa isang tabi ang sasakyan at masuyong pinahiran ang luhang pamatak sa akin mata. Hey, huwag kang umiyak, nababahalang saad niya. Magiging okay rin ang lahat, trust me. Tipid akong ngumiti, salamat, ngunit hindi pala ganito kasimple ang lahat kung ito ang inaakala ko. Kung masaya ang isang tao, may taong darating din at handang sisira sa sayang na darama mo. Hindi ko nga alam kung bakit ganito kalupit ang panahon sa akin pero hindi ako sisuko hanggat patuloy akong ipaglalaban ni Miguel sa kanyang ina. Bukas makalawa darating na ang totoong nagmamay-ari sa aking anak, panimula ng matandang seniora habang nasa bakuran ako at nagdidilig ng halaman, kaya magbalot-balot ka na dahil may kaso pang isasampa si Francine sa'yo. Hindi ako kumibo, pinagpatuloy ko lang ang ginagawa ko, hanggat kaya kong tiisin, magtitiis ako. Hoy, kung kinakausap kita, humarap ka. Huminga ako ng malalim at dahan-daang humarap sa matandang ito. Marteng pinagmasdan niya ako mula ulo hanggang paa. Inuulit ko, umalis ka na sa buhay ng anak ko. Hindi isang tulad mo ang nababagay sa aking anak at sa amin pamilya. Si Miguel lang ang pwedeng magpaalis sa akin seniora, matigas kong sagot para ipahiwatig sa kanya na hindi ako natatakot. Umarko ang kilay niya at galit na dinuro ako ng kanyang pamaypay. Tingnan natin, saka ako tinalikuran na parang basahan na pinandidirihan niya. Nakagat ko na lamang ang aking lobby at pinagpatuloy ang ginawa ko. Bahala na kung saan ako dadalhin ng agos ng panahon. Basta ang mahalaga, kasama ko ang anak ko at ang lalaki kahit ang bigat sa dibdib na kasama ang matandang seniora. Nang dumating si Francine mas lalong nadagdagan ang bigat na naramdaman ko. 2 laban sa 1, kung ako ang tatanungin, mukhang talo ako nito pero alam kong mahal ako ni Miguel at kaya niya akong ipaglaban. No, tell me it's not true, tell me it's a joke, tell me, histeryang sigaw ni Francine nang sabihin ito ni Miguel sa babae. Nasa tabi lang along binata habang pinabantayan ko muna kay Lucy sa school ang bata. Maagang dumating ang babae at mabilis kong tinawagan si Miguel sa bagay na yun. Hindi na matutuloy ang kasal natin Francine, si Leonora ang totoong mahal ko at siya ang pakakasalan ko, kalmadong sagot niya. Halos mangiyak-ngiyak at sigaw naman ang babae at agad itong dinaluhan ng matanda na siyang kararating lang galing salon. Ano bang nangyayari rito? Galit na tanong nito.
Yamakap si Francine rito na umiiyak. Tita Ginay, umana ng babaeng yan ang fiancé ko. Sabay turo sakin. Come on Francine, hindi ako ginayuma ni Leonora. Sadyang mahal ko lang talaga siya at ramdam ito ng puso ko. Ours was just nothing, nagsimula sa business at kayamanan. How could you talk to your fiancé like that, Miguel? Mabilis na lumapit ang matandang senyora kay Miguel at sinampal. Matutuloy ang kasal niyong dalawa. Napasinghap ako, malakas ang sampal na pinakawalan ng matanda pero hindi natinag ang mukha ni Miguel. Dumilim lang ang anyo niya at hindi nagustuhan ang ginawa ng kanyang ina. Matutuloy ang kasal namin ni Leonora, at kung hindi niyo gustong maging asawa ko ang babaeng mahal ko, pwede kang di dumalo mama. Lumarawan ang gulat at galit sa mukha ng ginang lalo na si Francine. Sa akin sila nakatingin na parang ako ang may kasalanan at dapat akong managot sa kanilang dalawa. Halika na Leonora, nilingon niya ako at hinawakan sa kamay. Excuse us, sisanduan lang namin ang aming anak. You're out of your mind, galit na bulalas ng kanyang ina. Kulang na lang magsigaw ito sa tindi ng galit, baliw ka na sa babaeng yan, pati anak ng kapatid mo, ina ko muna. Hindi siya pinansin ni Miguel, nagpatuloy lang kami sa paglabas. Para sunduin si Miggy sa school, pero alam kong umiiwas lang siya sa malaking gulo. I'm sorry baby, ano ka ba, ako nga ang hihingi dapat ng sorry dahil sa akin, nag-away kayo ng mama mo. Dahil mahal kita kaya pinaglalaban kita sa kanya, nangako akong isusuko ko ang lahat para sa iyo, at ngayon ang araw na yon, kung itatakwil ako ni mama na anak niya, fine. After all nasa akin ka, ngumiti siya at dinama ang pisngi ko. Naluha na lamang ako sa sinabi niya, hindi ko napigilan ang sariling yakapin siya ng mahigpit at labis ang pagsasalamat sa pagmamahal na pinagkaloob niya. Ako na yata ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Hinding-hindi ko ito matatanggap na ang isang babaeng kagaya ni Leonora ang aagaw sakin sa puso ni Miguel, babawiin ko ang lalaki by hook or by crook. Kung kinakailangang pagalawin ang kapangyarihan ng aking pamilya, gagawin ko para ibalik si Miguel sakin, pero hindi ko na yun gagawin dahil alam kong tutulungan ako ni tita. Kaya pala lagi kong napapansin ang mga kakaibang sulyap at titig ng babaeng yun sa fiancé ko. Ginamit niya ang bata para makalapit kay Miguel at mahulog ang loob sa kanya at yun nga, sinamantala agad niya ang pagkakataon, ang landi talaga yun. Hindi ko matatanggap na siya ang pakakasalan gayong next month na ang kasal namin. Ako ang pakakasalan at gagawin ko ang lahat-lahat para magdurusa siya kung bakit ako ang binangga niya. Pagsisisihan niya ang araw na ito kung bakit inagaw niya sakin ang lalaking mahal ko. Kukunin ko ang akin. Tita, tulungan mo akong mabawi si Miggy, don't worry hiha. Gagawin ko sa kanya yung ginawa ko sa kaibigan niyang hampas lupa at mukhang pera. Malaking pera lang ang katapat ng babaeng yun para layuan niya ang anak ko. But tita, di ba hindi tinanggap nung babaeng nabuntis ni Rafi yung perang sinampal mo sa kanya? Ipokrita kasi ang babaeng yun. Gusto pa yatang buong kayamanan ng pamilya namin ang kukunin niya kaya tinakat namin si Rafi. Buti na lang, hindi matigas ang ulo ng batang yun at sumunod agad sa aming gusto. Napangiti ako, hindi ako nag-iisa, kakampi ko talaga ang senyora. Kawawang Leonora, ngayon masaya siya, bukas luluha siya, akin lang ang lalaki. Nahihirapan akong gumalaw ng maayos ngayong magkasama kaming lahat, kahit malaki ang mansyon, pakiramdam ko lumiliit yun lalo na't mainit ang dugo ng dalawa sakin, gusto nga ni Miguel na ilipat niya ako sa isang kondo kasama si Miggy pero umayaw ako. Heto ang pera, umalis ka na. Napalingon ako sa matandang senyora na ngayon nasa harapan ko at inabot sakin ang isang makapal na sobra. Hindi ako mukhang pera senyora kung yan ang tingin mo sakin, kalmang saad ko pero nagsimulang umusbong ang galit sakin. Ngumisi naman siya at kumuha pa ng isang envelope sa kanyang bag. Gusto mo ng doble? Heto, hala, umalis ka na sa buhay ng anak ko Linta. Napahugot ako ng malalim na hangin. Ganyan ba talaga ang tingin nyo sa aming mahihirap na tao? Binibili, kung kaya nyong bayaran ang lahat ng bagay sa mundong ito? Pues senyora, ako hindi, mabigat na sagot ko. Bahala na kung kabastusan ang pinakita kong asal, wala na akong pakialam dun, nirerespito at ginag-alang ko ang matandang ito pero ito mismo ang bumubura sa pagrerespetong pinapakita ko. Kung ayaw mong bilhin ka ng pera ko, layuan mo na ang anak ko.
Kulang na lang ay daraan niya ako sa pandidirang nararamdaman niya habang kaharap ako. Hinding-hindi ko gagawin yun, nagmamahalan kaming dalawa ng anak niyo, pasensya ka na Seniora. Bahagya akong yumukod upang talikuran siya at iwan pero bigla niyang hinayla ang braso ko at sinampal ng malakas sakin ang makapal na envelope na may lamang pera. Nasa terasa kami ng mga sandaling iyon at buti na lang wala si Miggy para makita ang ginawang ito ng matanda sakin. Nabaling ang aking pisngi sa lakas ng sampal na binigay niya. Masakit yun pero tiniis ko ang luha ko na huwag pamatak at ipakita sa kanya na mahina ako. Tapos na po kayo, nagtaas ako ng tingin at sinalubong ang galit na galit niyang mga mata. Heto pa ang isang pisngi ko, sampalin niyo na rin. Napansin ko siyang natigilan sa ginawa ko pero ngumiti lang ako. Kahit ilang ulit mo pa akong sampalin, hinding-hindi ko lalayuan ang anak mo. Pero, hindi ko natuloy ang ibang sasabihin ng damapo sa kabilang pisngi ko ang kamay ng matandang Seniora, nalaglag ang isang butil na luha sa akin mata. Kung ayaw mong layuan ang anak ko ang lalayo sa'yo, malakas na sigaw niya sa akin at tinitigan ng masama. Mapakla akong ngumiti, gawin mo ang gusto mo Seniora, pero ito lang ang huling sasabihin ko. Oras na damapo pa ulit ang kamay mo sa mukha ko. Hinding-hindi ako mangingiming patulan ka kahit inakapan ng lalaking minahal ko, at walang palam ko siyang tinalikuran at iniwan. Galit na nagsisigaw naman siya at minumura ko, hindi ko na siya pinansin, hindi ko akalaing ganito pala kasama ang ugali ng matanda, kaya pala, hindi naging maligaya ang kaibigan ko kay Rafi. Sa nangyari ngayon, papayag na akong ilipat ni Miguel sa kondo, baka sa susunod, ako na ang sasampal sa matandang Seniora. Anong nangyari sa pisngi mo? Puna sakin ni Miguel nang mapansin niya ang pisngi kong namamaga kinahapunan. Nag-iwas ako ng tingin, wala ito, saka ako umupo sa dulo ng kama. Matiim niya akong tinitigan at nilapitan, may ginawa sa'yo si Mama, ano? Nagtaas ako ng tingin, Miguel pwede bang lumipat muna kami sandali ni Miggy, nasabi ko rin sa wakas. Sabi na nga ba? Yumukod siya sa harap ko at ginagap ang aking kamay. I'm sorry baby, wala ako kanina para ipagtanggol ka, halos may iyak na saad niya. Ngumiti ako, ikaw talaga, wala ito, kapag kuwa'y tumayo siya at akmang lalabas ng pintuan. Saan ka? Haharapin si Mama, hindi kanya dapat ganituhan. Bahagyang tumaas ang kanyang boses lalo nang masulyapan niya ang namamaga kong pisngi. Huwag na, mas lalo lang magagalit sa iyo ang mama mo. Mabuting ilipat mo na lang kami ni Miggy. Napabuntong hininga siya. Okay baby, bukas na bukas din ay iaalis ko kayo ng bata. Lumapit siya sa akin at dinama ang aking mukha. Gagamutin natin yung pisngi mo. Daddy dito na tayo titira, tanong ni Miggy nang nasa loob kami ng bagong nilipatan na kondo. Yes son, para maprotektahan ko si mommy. Ate, saan po ito ilalagay? Napatingin ako kay Lucy. Sinama ko rin siya sa paglipat namin dahil hindi na rin iba ang pagtingin ko sa babaeng ito, para ko na siyang kadugo. Hindi pumasok sa trabaho ng araw na iyon si Miguel. Tinulungan niya akong iayos ang gamit namin, siya rin ang nagluto ng pagkain namin sa araw na ito at aaminin ko, ang sarap niyang magluto kesa sakin. Ramdam ko ang pagmamahal at pag-aalaga niya sa amin ni Miggy, ngayong kaming apat na lang sa kondo, panatag na ang pakiramdam ko. Hey, ibaba mo nga ako, tinitingnan tayo ni Miggy, natatawang wika ako, binuhat niya kasi ako at inikot-ikot sa ere na parang bagong kasal. Humagik-hik naman si Miggy at masayang pumalakpak, yahi. Love talaga ni Daddy si Mommy, hindi lang love, kundi love na love ni Daddy si Mommy, pag-uulit naman ni Miguel. Kinikilig akong hinampes siya sa balikat, ibaba mo na ako, okay, oo na love rin kita, hoy. I love you. Mahal din kita. I love you 3, birong dugtong ko. Natawa siya at gigil na kinagat ang aking braso pero mahina lang, I love you 4, ever. Natigil lang kami sa sweetness naming dalawa nang tumakbo sa amin si Miggy at nangungulit na sumali sa kulitan namin. Daddy, sali ako, napapangiting umiling siya at binaba ko, ang bata ang hinarap niya at sinakay sa kanyang leeg. Pagkatapos ay ninakawan ako ng halik sa lobby, natatawang kinurot ko siya sa tagiliran kahit hawak niya si Miggy na sakay sa kanyang leeg ngayon. Napuno namin ng harutan at laro ang araw na yon, sumasayaw sa ritmo at saya na kami lang ang nakakarinig,
para kaming isang pamilya pero ang kasiyahang nadarama ko ngayon ay may kapalit pala. Nasa school ako ng time na ito, binabantayan si Miggy, hindi ko alam kung anong ginagawa ng babaeng ito o anong sadya niya, nilakas pa niya ang pagtawag sa akin. Ilan sa mga magulang na naroon naghihintay sa mga anak nila ay napalingon sa amin. Ano bang ginagawa mo rito? Magsasampa ka na ba ng kaso? Okay, sa korte tayo magkita. Sa ngayon, umalis ka na. Pinagtaasan ko siya ng kilay at hinarap siya. Talaga lang ha, Mataray na sinuyod niya ako ng tingin. Hindi ka lang malandi, mang-aagaw ka pa ng fiancé, but don't me. Bilang na lang ang araw mo. Kapag oras na dumating ang araw na yon, iiyak kang talunan. Ngumisi siya at mabilis akong binarahan ng talikod. Natigilan ako ng bahagya sa mga salitang binitawan niya. Nakaramdam ako ng kaba pero itinapon ko rin agad ang kabang naramdaman. Ang sama pa ng tingin sa akin ng ibang mga magulang na nandun, para bang hinuhusgahan nila ako gayong hindi nila alam ang tunay na kwento. Ang sasama nila kung makatingin sa akin, pinagwalang bahala ko na lamang yun. Ang mahalaga, mahal ako ni Miguel at mahal ko rin siya, hindi naman siguro masama, di ba? Lumipas ang mga araw na kahit papaano, panatag ang kalooban ko, hindi na rin ako ginugulo ng matandang Seniora at ni Francine. Mukhang napagod yata o naghahanap lang ng magandang tiyempo para sugurin ako, pero kahit anong gawin nila, hindi sila magwawagi sa akin. Nasa playground kami ni Miggy ng mga sandaling yun, araw ng Sabado kaya nagyaya ang anak ko na mamasyal at makipaglaro sa mga kapwa batang andon. Wala si Miguel, may ka-business deal sa isang malaking kumpanya. Aayawan sana niya ito dahil kapag araw ng Sabado, sa amin niya ito ginugugol ng bata. Importanteng makuha niya ang kliyenteng yun para mas lalong lumaki at lumago ang kumpanyang pinanghahawakan niya. Mommy, bili tayo ng ice cream ungot sa akin ni Miggy nang may nagdaan na sorbetero. Oo na, bibilhan ka ni Mommy, okay. Ngingiting kumuha ako ng pera sa akin bag at tumayo para bumili ng ice cream. Dalawa ang binili ko para tig-iisa kami. Leonora, napatingin ako kung sino ang tumawag sa akin pangalan. Bahagya akong nagulat nang makita si Aldrin, malungkot ang kislap ng kanyang matang nakatunghay sa akin. Aldrin, tipid akong ngumiti sa kanya, andito ka pala. Napadaan lang nang mapansin ko kayo ng anak mo, wika niya at sinulyapan si Miggy. Hi baby, kinawayan niya ang bata. Masiglang bumati naman si Miggy sa kanya, hello tito. Kapag ko'y nagyaya si Aldrin na mag-usap kami, ayoko sana pero may kasalanan din ako sa kanya kaya pumayag ako. Sa isang bench na kung saan ako nakaupo kanina kami pamwesto, hindi ko na kinain ang ice cream na binili ko, binigay ko na ito sa isang batang dumaan. Aldrin, pasensya ka na, panimula ko, matagal naman siya bago sumagot at matamlay na tinitigan ako sa mata. Alam mo bang hindi ako makapaniwala na umibig sa'yo si Miguel, para akong binagsakan ng langit ng malamang pag-aari ka niya, malungkot niyang saad. Nagbaba ako ng tingin at utos kaibigan na ginanap ang kanyang kamay. Aldrin, sa totoo lang binigyan kita ng pagkakataon dati pero umatras ka nung malamang may Miggy sa buhay ko. Nabigla lang ako noon, Leonora, pero hindi mo naman ako binigyan ng pagkakataong bawiin yon. Isang araw na lang, nalaman kong kayo na ng pinsan ko. Marahan akong napabuntong hininga. Mahal ko si Miguel. Binawi ko ang aking kamay. Tumango siya. Alam kong mahal mo siya at mahal ka niya. Sayang lang, ako sana ang nasa katayuan niya ngayon kung di sana ako umatras agad, may panghihinayang saad niya. Hindi Aldrin, mas una ko siyang minahal ilang taon na ang nagdaan, ngumiti ako. Gulat siyang napatingin sa akin at tak ang napatanong, walang pagdadalawang isip na sinabi ko sa kanya ang sitwasyon ko. Magaan ang pakiramdam ko sa kanya at panahon na rin siguro na malaman niya ang totoo. After all magpinsan lang sila ni Miguel. What? Hindi makapaniwalang bulalas niya. Kitang-kita ko ang pagkagulat, panghihinayang at pagsisisi sa kanyang gwapong mukha. Ngayon alam ko na, thank you ha, wika ko, para saan? Sa lahat, ngayon, pwede bang maging magkaibigan tayo Aldrin? Matagal siya bago nakaimik, tinitigan niya ako at humugat ng malalim na buntong hinga. Wala na ba talaga akong pag-asa sa'yo? Tila nagmamakaawang tanong niya. Ngumiti siya. I see, mahal mo nga talaga ang pinsan ko, Leonora, hoping you all the best. Inabot niya ang kamay ko at ginagap yun. Naniwala na sana ako sa love pero ang love pa lang yun ay hindi nakatakda para sa akin.
Sandali siyang tumigil at pilit pinapaluwang ang dibdib. Kapag may problema ka, handa akong dumamay bilang kaibigan mo, diniin pa niya ang salitang kaibigan. Maluwang akong napangiti at walang pagdadalawang isip na niyakap siya. Salamat Aldrin. Gumanti rin siya ng yakap sa akin, walang ibang ibig sabihin kundi bilang isang kaibigan na lamang. Pagkatapos noon, nilibre niya kami ng pagkain ni Miggy sa isang fast food chain, para bang friend celebration naming dalawa, at muli na ulit yung pagsakay namin sa carousel. Marahan akong napangiti nang makita ang larawang nakunan ko. Ito ang ebidensyang magpapatunay na malandi ang Leonora na yun. Si Aldrin ang kasama niya sa picture at kilala ko ang lalaking ito na pinsan ni Miguel, magpinsan pa talaga ang sinungkit niya. Tingnan ko lang kung hindi siya kasusuklaman ni Miguel oras na makita ang larawan nilang dalawa na naghaharutan sa public place. Ngunit bago yun, may isa pa akong plano, hindi ito alam ng matandang Seniora at wala akong balak na ipaalam sa kanya. Alam kong against siya sa magiging plano kong ito. Siya ba naman kasi puro katandaan lang ang iniisip, after noong sinampal niya ang babaeng yun, hindi na siya gumalaw, kaya ako naman ang dapat gumawa ng paraan para iwan at kasuklaman ng lalaking mahal ko ang babaeng yun. Isa lang ang nasa isip ko, kundi ang inaangking anak ni Leonora, kapag mawala ang bata na ang dahilan ay siya, masusuklam sa kanya si Miguel at isali pa ang larawang hawak ko, doble ang galit na matitikman niya. Lihim akong tumawa at pinaandar ang kotse upang lumayo, nagsisimula pa lang ang laro. May bitbit na balon si Miggy nang pabalik na kami para sumakay sa kotse ni Aldrin, ihahatid niya lang kami pauwi sa kondo na kung saan kami nakatira. May balon, biglang bumitaw sa pagkakahawak sa akin si Miggy at mabilis na sinundan yon. Miggy, tawag ko pero hindi siya lumingon, nagpatuloy lang siya sa pagsunod ng lumilipad na lobo na sadyang tinangay ng hangin. Wait lang mommy, kukunin ko lang ang lobo, Miggy baby. Mabilis namin siyang sinundan ni Aldrin nang tumakbo siya patungo sa daan. Wait lang, isang humarurot na sasakyan na kung saan nanggaling ang papatungo sa direksyon niya. Isang malakas na tili ang kumawala sa akin lalamunan. Miggy, para akong namanhid at nabingi nang makita ang isang pangyayari na halos ikainag ng mundo ko. Malakas na tumilapon sa isang tabi ang aking anak at bumagsak na parang wala ng buhay nang mahagip ang katawan niya. Agad naman humarurot paalis ang sasakyang nakabangga sa anak ko. Agad nagsipatak ang mga luha sa akin mata nang makalapit ako sa kanya. Nanginginig ang katawan ko at di ko alam ang gagawin, para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Mabuti na lang at nandito si Aldrin, siya ang bumuhat sa bata upang isakay sa kanyang kotse at dalhin sa malapit na hospital. Naging manhid at tulala ako sa backseat habang walang tigil sa pagpatak ang mga luha ko. Yakap-yakap ko ang aking anak na naliligo sa sariling dugo. Hold on baby, malapit na tayo, hold on. Halos paliparin ni Aldrin ang sasakyan sa daan habang pasulyap-sulyap sa amin, umiiyak siya. Miggy, nanginginig ang labi ko. Hindi ko alam kung anong iisipin sa mga oras na ito. Sari-saring emosyon ang bumalat sa akin at walang ibang laman ang isip ko kundi ang kalagayan ng anak ko. Agad nagkagulo ang mga attendant nang dumating kami at inisikaso, halos maglupay-pay ako sa kaiiyak nang ipasok siya sa emergency room para maligtas ang kanyang kalagayan. Leonora, awang-awa na niyakap ako ni Aldrin. Aldrin ang anak ko, hindi ko mapigil ang humagulhol sa dibdib niya. Para akong kinuna ng isang bahagi ng puso ko. Masakit, hindi ko kayang makitang ganito ang kalagayan ni Miggy. Sus, everything will be okay. Miggy is a brave boy. Leonora, magtiwala ka sa anak mo. Pampaluwag niya sa nararamdaman ko. Hinagod niya rin ang aking likuran. Hindi ko alam kung kakalma ba ako o hindi, hanggat di ko nakikita na okay ang bata. Hindi ako magiging okay. Kung pwede lang na nandun ako sa tabi ni Miggy at hawakan ang kamay nito para malaman nito na andito ako. Ang kanyang ina. Matapos ang business deal ko ng araw na ito ay sumakay na ako ng kotse para umuwi at makita ang aking mag-ina. Ngunit bago ako nakasakay, may isang lalaking lumapit sa akin at nag-abot ng isang envelope pagkatapos ay agad din tumalikod at nawala. Nagtatakang napatingin ako sa hawak kong envelope. Binuksan ko iyon at laking gulat ko nang makita kung sino ang nasa larawan. Galit na nahampas ko ang manibela.